Hello everybody! It's Rayma, your mananay, the only pislet in Peru. Kamusta? Kumuestan? How's everybody? Okay, so today, I will teach you how to write your name if you come here to Peru. Okay? Because I've been repeating this ever since I started YouTubing, ever since I started uploading videos here in YouTube to help Filipinas or Filipinos who are coming to Peru, that the placement of our name is not the same. Okay, here in Peru. Iba ang pagkasulat. Okay, para hindi kayo magkamali. Kasi, tatlong Filipina na po ay, some Filipinas message me, and then, tatlong Filipina na po, meron na nagka-problema talaga sila sa sa pangalan nila. Nagka-problema sila sa kanilang pangalan. Teka lang, kuha ko ng papel ha. I'll get pen and paper so I can write. That's it, guys. Breakfast. It's morning here in Peru. I got paper and pen. Wait lang. Okay, I'm gonna show you how. Okay. I'm back. Alright. Basta ha, I'm here to help. I'm here to share. Okay? Anyway, I'm here in Peru I've been here for 5 years already. So, I'm just sharing my experience. Okay? Kasi, hindi ang Peru is hindi siya katulad ng ibang bansa. Peru is not like other countries wherein you can find a lot of Filipinos. Okay? Here in Peru, if you walk outside, wala yun. 0.001% that you will find a Filipino. According to my knowledge, only like 300 Filipinos are here in Peru. Okay? Wait lang. I'll show you my ID. Ay, hindi ko na lang i-show yung ID ko, guys, ha? Okay? Hindi ko na lang siya i-show. I-show ko na lang sa inyo kung paano isulat ang pangalan ninyo kapag nandito kayo sa Peru. Hello, baka ba? Be? Aber. Baka baliktad. Baliktad ba siya, guys? Ang pagkabasa ninyo? Okay, kayo na lang ang ang mag-adjust. Okay. For example, your name is in the Philippines. Okay, sa Pinas, I will put here ha. Sa Pinas, your name is Elena Sofia A Banner. For example lang ito ha, kasi para short lang ba. Okay. So yung nakabaligid siya, baliktad siya, guys. Kayo na lang ang mag-adjust, okay? Kasi hindi ko na ma-adjust yan. Okay, your name in the Philippines is Elena Sofia A. Banner. Yun yung name mo. Now, pag pumunta ka ng Peru, wag mong isulat ng paganito yung name mo. Okay? Wag mong isulat ng ganyan. Alright? So, pag pumunta ka ng Peru, for example, yung A stands for Abbas. Di ba yung A, ito yung ito yung middle name mo yan. Yan yung middle name ng mama mo. Ng mama mo. Okay. Abbas. For example lang, Abbas. Okay. So, for example, your name in the Philippines is Elena Sofia A. Banner. Yung A is ang middle name mo, Abbas. So, pag pumunta ka ng Peru, wag mong isulat Elena Sofia A. Banner. No. Wag ganyan. Okay? Ganito yung pagkasulat ng name mo sa Peru. Okay? Elena. Pag sa tawag ani,
fill up ka ng mga documents dito sa Peru, ng mga papers, ganito yung isulat mo. Elena Sofia Banner. Ganyan na lang. Wag mo nang isulat yung A Banner. No, wag. Okay? This is the first option. Okay? First option 'yan. Wag mo nang isali yung middle name mo. Okay? So, Elena Sofia Banner. Diretso na. This one, don't include. Pero, yung iba, humihingi sila ng complete name. Yes, baby. Humihingi sila ng complete name. So, ganito yung pagkasulat mo. Wait lang. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Moo. Moo. Wait lang, Bite. I'm helping our mga kababayan. Okay? Now, kung hihingi sila ng full name, ganito yung pagkasulat ha, pag nasa Peru ka ha. Elena Sofia Banner Abbas. Ganyan na siya. Okay? Elena Sofia Banner Abbas. Una yung family name mo, last yung middle name. Ganito yung placement dito sa Peru. Dito sa Peru, ang placement ng ating pangalan ay iba sa Philippines. Sa Philippines, yung middle name, yung apelyido ng mama mo nasa gitna. Okay, nasa gitna. Dito sa Peru, yung apelyido ng mama mo nasa last. Okay? But ang apelyido mo talaga is, 'di ba? Ang apelyido mo talaga is sa papa mo. Dito din sa Peru. Ang apelyido mo talaga is sa papa mo. Okay? Alright. So, pero galing lang iba yung placement. Oh. Ay. Oh, because you close your laptop. That's why. Hello. Oy. Ako'y kawawa. Hey, say hi. It's okay. Part of life. Part of life yan. Mga experience na mga ipit-ipit ganun. Pero wag lang yung masyado. Ay, lumipad yung paper natin, B. Okay? Yun lang ha. Basta ha. Do you want another example? I can give you another example if you want. Alright? Pero ito yung natin. Ito yung pinaka-unang example natin. Oh, tignan mo. Sa Philippines, your name is Elena Sofia A. Banner. Okay. In Peru, iba yung pangalan. Elena Sofia Banner. Yun lang. Pero, if they ask you your full name, Elena Sofia Banner Abbas. Okay? Huwag mong sabihin na Elena Sofia Abbas Banner. No. Kasi yung magiging apelyido mo is Abbas. Yan yung magiging magiging apelyido mo, Abbas. Pag sinabi mong Abbas Banner, no. Banner Abbas. Nasa huli mong sasabihin yung apelyido ng mama mo. Okay? Kung mag-a-ask sila ng full name. Pero pag hindi naman full name yung ina-ask sa'yo, yung apelyido lang ng papa mo. Okay? And then, kung mag-fill in ka na sa, for example, sa immigration, blah, 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 be careful. Be careful. Kasi, kapag binigay mo yung ganitong placement, katulad ng placement natin sa Philippines, yung middle name mo malalagay sa pangalan mo, yung mga ganun, maiiba yung placement ng name mo. Okay? So, sa next video, i-share ko naman another example, and kung ano ang ilalagay, kung ganitong format yung hinihingi, kung ano ang isusulat. Okay? Ibibigay ko, i-share ko sa inyo para hindi kayo magkamali. Kasi 3 Filipinas na this year ang pumunta dito sa Peru, tapos mali talaga yung document nila kasi nag-upload na ako ng video dito sa YouTube. Baka hindi nakita or what. Basta I'm just here to help po. Yan lang po yung intention ko. Okay? See you in the next video. Salamat. Bye-bye. Thank you. Take care. Ciao, ciao.